Oh, ano yan? Ano nangyari sa'yo? Ba't may black eye ka? Wala. Aksidente kasi tumama tong mata ko sa kanto ng lamesa doon sa kainan eh. Bigla akong nadapa eh. Sinungaling. Ang sabihin mo, sinuntukan ng lalaki may malaking katawan kasi pinormahan mo yung girlfriend niya. Yan, buti nga sa'yo. Yan ang napapala ng gwapong-gwapo sa sarili. Malay ko bang may boyfriend na pala yung babaeng yun. Aray ko, sakit. Tsaka bakit ba? Gwapo naman talaga ako ah. Ang sabihin mo, inggit ka lang kasi wala nagkakagusto sa mga kagaya mong parang balye na ang laki. Ikaw nga, mukha kang saranggola na palutang-lutang sa sobrang pet mo eh. Mukha kang bungo, kalansay. Para kang hanger kasi ang hilig mo magsuot ng malalaking damit kahit ang pet-pet mo. Talaga? Oh, tama na yan, tama na. Kahit talaga, magkakapikunan na naman kayo niyan eh. Saka dapat, alam nyo, hindi kayo nag-aaway eh. Kasi, palaging magkasama ang kawayan at ang lechon. Ano sabi mo? Wala kang sinabi. Oh, paalis na pala yung barkong sasakyan natin oh. Tara na, baka maiwanan tayo eh. Madalas ba kayong magkapikunan ng mga kaibigan mo? Yung tipong halos araw-araw kayong nag-aasaran, nagbabatuhan ng biro at kung minsan naman ay nauuwi pa sa seryosong tampuhan. Pero sa kabila ng lahat ng yon, kapag dumating ang oras ng kagipitan, sigurado ka bang mananatili pa rin sila sa tabi mo? Hanggang saan nga ba ang kayang isugal ng isang tunay na kaibigan para lamang tulungan ng isa't isa sa oras ng panganib? Magandang araw po sa inyo, Panyero, at sa lahat ng nakikinig sa inyong YouTube channel. Ang kwentong ito ay nangyari taong 1996 kung saan ang simpleng bakasyon lang sana namin ng mga kaibigan ko sa Leyte ay naging simula ng bangungot na hindi namin makakalimutan. At sa karanasang ito ay nalaman ko na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa kasiyahan lamang, kundi maging sa tapang na ialay ang sariling buhay para sa isa't isa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Job. At ito ang aking kwento. Panyero Stories. Lola Hana! Kumusta na po kayo? Grabe! Miss na miss ko po kayo, Lola! Joba po, ikaw na nga ba talaga iyan? Sino pa po ba? Ako lang naman po ang gwapo sa mga apo nyo eh. Palabiro ka talaga. Pero sa bagay, ikaw naman talaga ang pinakagwapo kong apo dahil nag-iisang apo lang naman kita. O teka, sino ba itong dalawa mong kasama? Bakit yung isa mukhang may sakit at yung isa naman para bang pinabayaan sa kusina? Mga kaibigan ko po sila, Lola. Si Ellie po at si Robert. Ay talaga? Kailan ka pa nakipagkaibigan sa mga mukhang kawatan? Abay parang hindi gagawa na mabuti ang dalawang ito Apo, kung tinatakot ka ng dalawang yan para makipagkaibigan sa kanila, ay sabihin mo lang sa akin at ako bahala sa mga iyan. At talaga na mga susuntukin ko mga ngala-ngala na mga iyan. Aba, sa edad kong ito, ay marunong pa akong magkarate at jiu-jitsu. At kung di mo na itatanong nag-aaral na rin ako ngayon ng pole dancing. Pole dancing? Bakit naman po pole dancing, Lola? Mag-a-apply po ba kayo ng dancer sa club? Ay nako, huwag ka nang maraming tanong. Pumasok na tayo sa loob at sigurado ko na napagod kayo sa biyahe. Nagugutom ba kayo? O gusto niyo munang magpahinga? Magpapahinga na po muna siguro kami, Lola. Ilang oras din po kasi yung biyahe namin sa barko eh. Ako rin po, magpapahinga rin po ako. Basta ako, kakain muna ako bago magpahinga. Mas masarap pagpahinga kapag busog eh. Tama ka dyan, Robert. At para maimpatyo at maguguting ka. Halos 5 taon ang lumipas bago ko nakabalik sa Leyte upang bisitahin ang aking Lola Hana.
Huling punta ko pa roon ay noong namatay ang aking lolo Paing. Nang panahong yun ay kinausap at pinilit namin si Lola Hana na sumama sa amin sa Manila dahil mag-isa na siya sa bahay niya, pero ayaw niyang pumayag. Palagi niyang sinasabi na ayaw niyang iwanan ang bahay ni Lolo Paing at doon niya gustong bawian ng buhay. Isinama ko sa bakasyong yun ang dalawa kong kaibigan na sina Ellie at Robert. High school pa lang ay magkakaibigan na kaming tatlo. At sa kabila ng aming pagkakaiba at madalas na asaran, ay matatag pa rin ang aming pagkakaibigan. Sa unang gabi namin sa bahay ni Lola Hana, ay ipinagluto niya kami ng masarap na kalderetang baka. Hindi muna kami nag-usap dahil masyado kaming tutok sa pagkain. Lalong-lalo na si Robert. Oo nga pala, Job. Ano palang masamang hangin ang nagtaboy sa iyo rito at nagsama ka pa ng 2 asugon? May ginawa ba kayong katarantaduhan at dito nyo naisip na magtago? Alam mo Lola, total matanda ka na mas maganda kung aalisin mo yung pagiging mapanghusga mo . Porke ba nandito kami may ginawa na kagad kaming masama? Pambira naman Lola, hindi po ba pwedeng namiss lang talaga kita at gusto kitang makita? Nako, wala akong tiwala sa sinasabi mo. Hindi ba noong bago mamatay ang lolo mo ay bigla ka sumulpot dito tapos yung pala may tinataguan kang babae kasi nabuntis mo? Pero Lola, napatunayan ko pong hindi ako nakabuntis sa babaeng yun, di ba? Huwag ka pong mag-alala Lola. Wala kaming hidden agenda kaya nandito kami ng mga kaibigan ko. Gusto lang po talaga kitang makita para makapagbakasyon na rin kami. Palagi ko po kasing ipinagmamalaki dito kina Ellie at Robert na maraming magagandang lugar dito sa Leyte. Maraming pasyalan. At sigurado ko na hindi lang magagandang lugar ang marami rito, kundi pati na rin mga magagandang babae. At syempre, marami ring masasarap na pagkain. Naku, sira na naman ang dieta ko nito. Dito pa nga lang sa apetada ni Lola Ana solve na ako . Kaldereta kasi yan, hindi apretada, gonggong. Ganun ho ba? Saka anong diet ang sinasabi mo? Ikaw? Nagda-diet? Oo. Hindi ba 1 buwan ng wheat bread lang ang kinakain ko? Wheat bread nga, pero may palaman na 1 buong lityong manok. O bakit ba? Sa'yo ng paborito kong palaman kaya huwag ka nakikialam. Kanya-kanya tayo ng trip, no? Walang pasagad. Lola, pagpasensyaan niyo na po ang dalawang yan Talagang palaging nagtatalo at nag-aaway ang mga yan . Normal lang po yan sa kanila. Kapag hindi nag-aaway ang mga yan, ibig sabihin, meron pong mali sa kanila. Siya. Maiba ko. Gaano pala kayo katagal dito? Siguro po mga 1 buwan po. Pwede pong mas matagal pa, depende po kung magugustuhan dito ng mga kasama ko. Pero kung araw-araw mo po akong papakainin ng masasarap na pagkain, baka maisipan ko po dito na ako tumira habang buhay. Pwede niyo naman po akong gawing katulong dito para meron po kayong pakinabang sa akin. Aba parang hindi ka uubra katulong ko rito sa bahay. Sa tingin ko ikaw yung klase ng tao na pagkatapos kumain ay humihiga kagad para matulog. Kaya wala kang magagawang gawain dito. Ano? Ibig niyo po ba sabihin isa akong patabaing baboy? Grabe ka naman po magsalita sa akin, Lola. Nakakasakit ka na po ng damdamin, Wala akong sinabing patabaing baboy ka. Sa bibig mo yun ang galing. Oo nga pala. Tutalay mo kang magtatagal kayo rito. Meron akong sasabihin sa inyo. Itong sasabihin ko ay isang paalala para hindi kayo mapahamak. Mapahamak? Bakit ano po ba sasabihin niyo, Lola? Parang kinakabahan naman po ako dyan. Kapag madilim na, ay hindi kayo pwedeng lumabas. Dito lang kayo sa loob ng bahay dahil merong gumagalang aswang dito sa lugar na ito. Aswang? Totoo po ba yung sinasabi niyo, Lola? Ilang beses na po ako nagbakasyon dito pero ngayon niyo lang po sinabi sa akin yan .
Dahil nung nakaraang taon lamang nag-umpisa ang pamimerwisyo ng aswang na yon. Noong una ay punos mga alagang hayop lamang ang binibiktima niya. Pero hindi naglaon. Pati tao ang pinapatay na rin niya. Kilala mo naman siguro si Maricel. Alam mo ba nga, patay na si Maricel. Siya ang unang naging biktima ng aswang na yon. Ang nakakakilabot pa ay buntis si Maricel nang patayin siya ng aswang. Kaya pati ang dinadala niyang sanggol ay nadamay. Diyos ko, sumalangit nawa ang kaluluwa ni Maricel. Lola Hana, lumaki po kasi kami sa Maynila eh. Sa madaling salita po, mga Manila boys po kami. Hindi kami basta-basta naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Kung sinabi niyo pong adik ang dapat namin katakutan dito, baka maniwala pa kami. Pero sa aswang? Kwentong bayan lang po yun. Sa tingin mo ba, ay magsisinungaling ako sa inyo? At ato naman ang dahilan ko para hindi magsabi sa inyo ng totoo. Ang gusto ko lang naman ay maging ligtas kayong tatlo habang nandito kayo sa aking bahay. Baka naman po gusto niyo lang po kaming takutin para hindi po kami lumabas ng gabi. Kung ayaw niyong maniwala ay bahala kayo sa buhay niyo. Subukan niyong lumabas ngayon para makita niyo ang aswang nang sa ganun ay maniwala kayo sa mga sinasabi ko. Maniwala kayo. Masyadong mapanganib ang aswang na nandito sa aming lugar. Kaya wala siyang sinasanto. Kahit sino ay binibiktima niya. Basta't magkaroon siya ng pagkakataon. Kaya kung gusto niyong makaalis sa lugar na ito ng ligtas at buhay, ay sundin niyo na lamang ako. Basta ako, naniniwala po ako sa inyo, Lola. Pero, pwede po bang magsaing ka ulit kasi parang nabitin po ako sa kanin eh. Hanep talagang inutusan mo pa si Lola. Tama na nga yung paglamon mo, Berto. At gabi na. Hindi magandang kumakain ka ng marami ng ganitong oras. Pero wag ho kayong mag-alala. Kasi kung totoo man o hindi ang aswang, susundin pa rin namin ang mga sinabi mo sa amin. Mabuti naman. Aasahan ko yung sinabi mo, Job, Apo. Ang gusto ko lang naman ay ang walang mangyaring masama sa inyo. Dahil nasa poder ko kayo. Pagkatapos naming maghapunan, ay nagtulong-tulong kami magkakaibigan sa paghugas ng pinagkainan. Maya-maya pa ay nasa loob na ng kwarto at pare-parehas kaming nakatingin sa kawalan. Dinig namin sa kabilang kwarto ang salitang paghilik at pagsipol ni Lola Hana. Kaya alam naming maimbing na ang tulog niya. Ay, nako. Nakakainip naman dito, Job. Wala man lang kayong TV na pwede nating mapaglibangan. Ano kaya kung lumabas tayo? Maghanap tayo ng beer house. Oo nga naman, mag-beer house tayo kasi paniguradong meron silang crispy pata doon. Nabiting kasi ako sa kinain natin kanina eh. Gutom pa rin ako eh. Talagang nabiting ka pa? Kalahati ng kaldero ang tinira mo? Saka nakalimutan niyo na ba yung sinabi ni Lola Hana sa atin? Pambira naman tong dalawang to. Hindi na tayo pwedeng lumabas ng ganitong oras, di ba? Huwag mong sabihin na naniniwala ka sa aswang. Tol, halata naman tinatakot lang tayo ng lola mo eh. Paano di tayo lumabas? Siyempre, ayaw niya na meron siyang iisipin kapag nasa labas tayo ng ganitong oras. Saka tol, ikaw naman, tulog naman siya. Hindi niya malalaman na lumabas tayo. Ay, ang kulit talaga. Okay, sige. Lalabas tayo pero sandali lang ha. Kung di ako nagkakamali, merong beer house dito sa kabilang barangay. Pero wag kayong mag-e-expect ng beer house na kagaya sa Maynila ha. Okay lang. Basta, merong mga babae. Walang problema doon. O sige na, magbihis na kayo. At wag kayong maingay ha, para hindi magising si Lola. Nagmamadali kaming nagbihis at sabay-sabay kaming lumabas. Habang naglalakad, ay napansin ko ang lahat ng bahay na nakasarado na at patay ang mga ilaw. Makalipas ang ilang sandali, ay nakarating na nga kami sa beer house sa kabilang barangay. Isa yung malaking kubo at kaunti lang ang mga taong naroon. Isang magandang babae ang lumapit sa amin
para kunin ang aming order. Hindi nagtagal ay masaya na kaming umiinom. 2 oras ang lumipas at inaya ko na sina Ellie at Robert na umuwi. Lasing na kaming 3 at magkakaakbay kaming naglalakad pa uwi. Hindi na ako babalik sa beer house na yun. Bakit naman? Ang sarap nga ng crispy pata at nasisig nila eh. Basta ako, babalik ako dun kahit araw-araw pa. Hindi na ako babalik doon. Paano? Yung unang babaeng tinable ko, maganda nga. Pero pag 3 kinikilig, Diyos ko po! Anino, parang naamoy ko ang singit ng Diablo. Nanununtok yung amoy, mga tol. Sakit sa bagang. Tapos yung pangalawa naman, maganda rin. Tapos, antahitahimik. Aba, akala ko mahihain lang, yung parang Maria Clara effect. Tapos ayaw magsalita. Pero yun nga, yung nagsalita na, anak ng tinapa. Mas malaki pa ang boses sa tatay ko. Bakla pa lang, inayupak. Ikaw naman kasi. Ang usapan, magiinuman lang tayo, hindi tayo magte-table ng mga babae, di ba? Tignan mo kami ni Robert. Ang ganda-ganda ng experience namin kanina. Wala kaming ginawa, kundi kumanta lang ng kumanta, uminom at magtawanan. Masyado ka kasi. Basta. Hindi na ako babalik sa lugar na yun kahit kailan. Sa susunod, pre, ibang beer house na ang puntahan natin, Teka nga, sandali lang at sumasakit ang pantog ko. Naiina ako. Diyan lang kayo, hintayin niyo ako, mga pre, Huminto kami ni Robert sa paglalakad, habang si Ellie ay umihing sa isang puno na nasa tabi ng daan. Hanggang sa nagulat kami ni Robert nang biglang sumigaw si Ellie, kaya agad namin siyang nilapitan. Maging kami ay napasigaw ng isang matandang lalaki na kuba ang nakita namin na lumabas sa likod ng isang puno. Hindi ka man lang muna tumingin bago ka umihi doon. Muntik mo na ako mapaliguan na mapanghimong ihi. Pasensya na ho kayo. Akala ko po kasi isa kang punso gawa niyang nasa likod niyo Bakit ganun ang likod niya, mga tol? Parang malaking monay. Hoy, ngayon lang ba kayo nakakita ng kuba? Pambira kayo. Kuba siya. Kaya ganyan yung likod niya. Tatang, ano po bang ginagawa niyo ron? Bakit nasa likod po kayong puno? Kasalanan mo rin kung bakit muntik na kitang maiiyan Hindi ba pwedeng nagpapahinga lang ako? Saka bakit imbis na humingi ka ng tawad sa akin parang ako pa sinisisi mo ngayon? Hala, sige. Humingi ka ng dispensa. Humingi ka ng dispensa sa akin. Ha? Bakit naman ako magsisorry sa'yo? Alam ko ba narong ka? Buti sana kung sinadya akong mangyari yun. Mga tol, tara na nga. Gusto ko na umuwi. Matutulog na ako. At, Tang, pasensya na ho kayo sa kaibigan ko. Medyo nakainom lang po kami. Lasing ho siya, kaya po siya ganun. Hindi naman nagsalita ang matandang lalaki. May kilabot akong naramdaman dahil pailalim niyang tinignan si Ellie. Naglakad na kaming 3 palayo sa matanda. Makalipas lamang ang ilang segundo ay lumingon ako at nagtaka ko dahil nawala na kagad ang matandang lalaki sa kinatatayuan niya kanina. Diyos ko, tignan niyo mga tol. Nawala kagad si Tatang Aba, oo nga no. Hindi pala totoo mabagal ang pagong. Ano bang pagong sinasabi mo? Hindi ba para siyang pagong kasi meron siyang bahay sa likod? Oo nga no. Sa lahat ng pagong, siya lang yata ang pinakamabilis. Manahimik na nga kayo. Nawala ang tama ako ron Tsaka hindi na kayo naawa doon sa matanda. May kapansanan na nga siya, pinagtatawanan niyo pa. Paano kaya kung kayo maging kuba tapos pagtawanan din kayo? Gusto niyo ba yun? Alam mo, Job, ikaw talaga ang pinakamabait kong friend. Nagkakasiyahan lang naman tayo kaya huwag mo masyadong seryosohin ang mga sinasabi namin ni Robert. Pambira ka, para kang bago ng bago Kahit na, Ellie. Hindi tama na pinagtatawanan yung isang tao dahil lang sa kapansanan niya. Pero saan kaya nagpunta matandang yun? Bakit ang bilis-bilis niyang nawala?
Ay, huwag mo lang isipin yung matandang yun, tol. Umuwi na tayo kasi naantok na talaga ako. Nagpatuloy na kami sa paglalakad. Nang nasa harapan na kami ng pinto ng bahay ni Lola Hana, ay dahan-dahan ko yung binuksan. Nagulat kaming tatlo nang biglang bumukas ang ilaw at bumulaga sa amin si Lola Hana. Gigil na gigil niya kaming pinaghahampas ng walis tingting. Ang titigas talaga ng ulo niyo, tatlo, ha? 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 Hindi kayo marunong makinig, ha? 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 Talagang lumabas pa kayo na ganitong oras? At tumuwi pa kayo mga lasing, mga tabuho kayo? Ha? Tama na po, Lola! Aray! Tama na po! Tama na, masakit yan! Ano tama na, ha? Ano tama na? Kulang pa yan. Kailangan nyo masaktan para magtanda kayo at matuto kayo sumunod sa mga sinasabi ko. Hindi man sabi ko, ay huwag kayo lalabas na ganitong oras kasi merong aswang dito. Hala, nakauwi naman kami ng ligtas eh. Saka wala po kaming nakita o nakasalubong na aswang sa labas. Ganon? Bakit? Hihintayin nyo pa bang maging biktima kayo ng aswang bago nyo sundin na sinabi ko, ha? 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 Ano bang akala niya? Tinatakot ko lang kayo. Kaya kung sinasabing merong aswang dito. Parang gano'n na nga po, Lola. Aba, talagang sumasagot ka pa, ha? Lola, kalma lang naman po. Safe po kami at wala po kayong dapat ikagalit. Nag-happy-happy lang naman po kami doon sa biraw sa kabilang barangay eh. Hayaan niyo po sa susunod eh. Isasama ka na namin para hindi ka na magalit. Ano ka ba? Hindi ako nagpupunta sa mga ganong klaseng lugar. Hindi ako sasama sa mga kagaya ng sunog baga. Isa pa, Diyo ba? Isa pa. Kapag inulit nyo pa ito ng mga kaibigan mo, ay talagang papauwiin ko na kayo sa Maynila. Kung hindi kayo makikinig sa akin, ay mas mabuti pag umalis na lang kayo sa pamamahay ko. Hala, bumalik na kayo sa kwarto ninyo at matulog na kayo mga lasinggero kayo. Sorry po, La. Promise po. Hindi na po namin uulitin ang mga ginawa namin. Hala, sige na, patulog na kayo. Nakayuko kaming pumasok sa aming kwarto. At pagkasara ng pinto, ay pigil kaming nagtawanan na tatlo. Hindi namin sineryoso ang mga sinabi ni Lola Hana, lalo na ang tungkol sa aswang. Para kasi sa amin, ay katang-isip lang talaga ang mga ganong nilalang, kaya wala kaming dapat na ikatakot. Nang sumunod na araw, ay isinama ko sina Ellie at Robert sa tabing dagat. Ang plano sana namin ay maglakad-lakad lang. Pero nagkasundo kaming maligo sa dagat dahil sa napakalinaw at linis ng tubig. Habang naghaharutan kami sa tubig, ay nakita namin ang matandang lalaki na kuba na namumulot ng kung ano sa dalampasigan. Tumingin sa akin si Ellie at sa klase ng tingin niya ay alam ko na kagad ang tumatakbo sa isip niya. Ellie, hoy, ikaw ha. Kung ano man yan tumatakbo sa utak mo, huwag mo nang gawin ha. Wala akong gagawing masama. Gusto ko lang kausapin si Tatang Kuba. Kung hihingi ka ng sorry sa kanya, sige, kausapin mo siya. Pero kung kalokohan ang gagawin mo, pakiusap, huwag mo nang ituloy. Basta, relax ka lang dyan. Nang umahon sa tubig si Ellie, ay sinundan namin siya. Lumapit siya sa matandang lalaki. Sumimangot naman ang matandang lalaki nang nakita niya kami. Tatang Kuba, magandang umaga po. Ano po yung ginagawa nyo? Wala ka ng pakialam sa kung anong ginagawa ko. Namumulot siya ng mga kabibi, tol. Nakakain kaya yan? Pwede ba? Kung nandito kayo para guluhin ako, lumay-lumayan nyo nga ako. Wala akong oras sa mga taong kagaya nyo na walang ibang ginawa kundi ang mamerwisyo. Tatang Kuba naman, ang pangit naman ang tingin mo sa amin. Mababait po kami, kaya hindi ka dapat matakot sa amin. Ay naku, pwede ba? Huwag mo akong tinatawag na Tatang Kuba dahil meron akong pangalan. At isa pa, hindi ako natatakot sa inyo. Kayo itong dapat na matakot sa akin dahil hindi nyo alam kung ano ang kaya kong gawin. Lalo-lalo ka na. Napakaambog mo. Gayong napakanipis naman ang katawan mo.
Anong sinabi mo? Hoy, tanda! Mga kaibigan ko naman pwedeng lumait sa akin ng ganyan, ha? Baka gusto mong ipakita ko sa'yo kung anong kaya kong gawin, ha? Baka balasahin kita. Eli, ano ba? Pati ba naman matanda papatulan mo? Birang taong to. Tara na, umuwi na tayo. Sandali lang, tol. Iniinsulto ko na matandang to, eh. Sasapakin ko lalamunan dyan, eh. Sinabi ng tama na eh. Tang. Pasensya na po kayo, ha. Pagsabihan mo yung kaibigan mong yan. Masyadong mataas ang ere niya at nawawalan siya ng respeto sa kapwa niya. Yang kayabangan niya ang magpapahamak sa kanya. Aba, pinagbabantaan mo ba ako? Ano? Magsutukan tayo dito, ano? Isang round lang, ano? Game! Eli, ano ba? Di ka ba talaga makikinig sa akin? Robert, buhatin mo nga yung si Eli. Niyakap ni Robert si Eli mula sa likod at walang kahirap-hirap siyang binuhat ni Robert. Nagwala si Eli pero dahil nga payat siya ay wala siyang laban sa lakas ni Robert at hindi niya magawang makawala. Tatang, kayo na po sanang bahalang magpapasensya po ulit dun sa kaibigan ko. Iuwi na lang po namin siya. Ibaba mo ako, Berto! Ano ba? Ipapakita ko lang sa matandang kubang yan kung anong kaya kong gawin. Ibaba mo ako! Robert, tara na. Umuwi na tayo. Ang ingay niyan eh. Habang naglalakad kami ni Robert, ay patuloy naman ang pagwawala ni Eli. Pero hindi siya pinakawalan talaga ni Robert. Nang nakarating na kami sa bahay, ay saka lang siya binitiwan ni Robert. At nang akmang tatakbo siya pabalik sa tabing dagat, ay hinila ko ang braso niya. Aray ko naman! Uy, mapuputol ang braso ko sa ginagawa mo eh. O kita mo na. Yan pa nga lang ang ginagawa ko sa'yo, nasasaktan ka na. Tapos ang lakas-lakas ng loob mong makipagsuntukan. Eh kahit matanda na yun, mukhang malakas pa yun kumpara sa'yo eh. Baka isang suntok lang nun, bumaligtad ka. Oo nga naman, Eli. Saka nang dahil sa pagwawala mo, hindi tuloy ako nakahingi doon sa matanda ng kabibi. Parang pwedeng kainin yun. Mukhang masarap yun eh. Manahimik ka. Ikaw talaga. Wala nang ibang nasa utak mo kundi pagkain. Kaya lalo kang lumulobo eh. Hindi naman ako makikipag-away sa matandang yun eh. Babalikan ko lang yung kinelas ko kasi naiwan ko. Sandali ka, ano ba nangyayari dyan at para kayong mga inahing manok na nangigitlog? Abay, nag-iingay ninyo. Ela, ito po kasing si Eli. Makikipagsuntukan ba naman dun sa matandang lalaki? Hindi na po naawa kahit matanda na yung tao. Aba, Eli, ano bang klaseng ugali ang meron ka? At pati matanda ay pinapatulan mo. Paano? Napakayabang po kasi dumatandang yun eh. Talagang dapat lang napatikimin ko ng uppercut at flying kick yun eh. Matandaan na nga siya pero wala naman siyang pinagkatandaan. Kahit na, ikaw ang mas bata, kaya ikaw ang dapat na nagpapasensya. Saka ipapaalala ko lang sa'yo na dayo ka labang sa lugar namin. Dapat ay marunong kang makisama at rumespeto sa mga tao rito. Nakula, ganyan po talaga yan si Eli. Takaw gulo po yan eh at palaging pinapaira lang init ng ulo. Ano ba talaga nangyari? Nagpang-abot ba itong si Eli at saka yung matandang sinasabi ninyo? Mabuti na nga lang po hindi. Sa palagay ko po kahit matanda at kuba po yun eh, kaya pa rin niyang patulugin sa suntok itong si Eli. Sandali, ano ka ba? Matandang kuba? Tama ka, Lola. Kuba ang matandang yun. Para siyang pagong. Diyos ko. Ang tinutukoy niyo ba ay si Goryo? Hindi ko ho alam eh. Hindi po kasi namin nalaman yung pangalan ng matandang kuba na nakaaway ni Eli. Hindi ako maaaring magkamali. Nag-iisa lang ang matandang kuba rito at si Goryo lamang yon. Diyos ko. Kailangan natin puntahan si Goryo para humingi ng tawad sa kanya. Ayoko nga. Hindi ako hihingi ng tawad sa matandang yon. Para sa kaalaman niyo, isang mangkukulam si Goryo. Kaya sigurado ko na kung galit siya sa'yo, Eli, ay gaganti siya sa'yo sa pamamagitan ng pagkulam. Gusto ba magyari yon? Akala ko po ba aswang lang ang meron dito? Oh, bakit ngayon meron namang kukulam? Basta, mamaya ay pupunta tayo sa bahay ni Goryo at hihingi ka ng kapatawaran sa kanya. Nagkakaintindihan ba tayo?
Hindi na nagsalita si Ellie at masama ang loob na naglakad siya palayo. Tinawag ko siya pero hindi niya ako pinansin. Nang susundan ko sana siya, ay pinigilan naman ako ni Lola Hana. Kailangan ko pong sundan si Ellie at baka mamaya kung saan magpunta yun eh. Hayaan mo ang kaibigan mo, Apo. Masyadong matigas ang ulo niya. Napakayabang pa na akala mo kaya niya ang kanya sarili. Pero totoo po bang mangkukulam yung matandang kuba na yun ay anong pangalan nun? Si Manggorio? Apo, kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Alam ko naman po na hindi ka nagsisinungaling pero paano po kung hindi totoo na mangkukulam si Manggorio? Hindi ba masakit yun sa kanya na napaparatangan siya ng hindi naman totoo? Totoong magkukulam si Goryo. Dahil sa dating lugar kung saan siya nakatira, ay nagkaisa ang mga tao roon na paalisin siya dahil sa takot nila sa kung ano ang kaya niyang gawin. Tinanggap lamang siya rito ng aming kapitan dahil sa nakiusap siya at nagmakaawa. Malambot ang puso ni Kapitan, kaya pumayag siya na dito tumira si Goryo. At ang kapalit doon ay nangako si Goryo na kailanman ay hindi na siya mangungulam. Yun naman po pala. Hindi na po mangungulam si Manggorio kaya bakit natatakot kayo na may gagawin siyang masama kay Ellie? Dahil hindi tayo sigurado kung kaya bang panindigan ni Goryo ang ipinangako niya. Mas mabuti na sigurado tayo kaya mamaya ay pupuntahan natin siya sa bahay niya at hihingi si Ellie ng tawad kay Goryo. Naku, duda po ako na sasama si Ellie sa atin. Kilala ko yun eh. Masyadong mataas ang pride ng taong yun. Pwes, kailangan niyang magpakababa sa pagkakataon na ito kung ayaw niyang may mangyaring masama sa kanya. Kahit hindi ako lubusang naniniwala na mangkukulam si Manggorio, ay may kaunting takot pa rin akong nararamdaman. Hindi dahil sa baka kulamin talaga si Ellie, kundi dahil sa iba pang pwedeng gawin ni Manggorio sa kaibigan ko. Maghapong hindi umuwi si Ellie at wala kaming ideya kung saan siya nagpunta. Hinanap namin siya ni Robert pero umuwi kaming bigo. Bakit hindi niyo kasama si Ellie? Hindi niyo ba siya nakita? Hindi po pagod na nga po ako at gutom na rin. Nakapagluto na po ba kayo ng hapunan? Mauuna na po sana ako kumain kasi pakiramdam ko mawawalan na ako ng malay sa sobrang gutom eh. May pagkain na sa kusina. Kumain ka na doon. Job, tara. Samahan mo ko sa bahay ni Manggorio. Pupunta po tayo ron nang di po kasama si Ellie? Oo. Tayo na lang ang hihingi ng paumanin kay Goryo. Para sa mayabang mong kaibigan. Tara na, baka abutin pa tayo ng dilim sa daan. Pagkatapos natin kausapin si Goryo, saka natin hahanapin si Ellie. Napilitan akong sumama kay Lola Hana. Sa bahay nga ni Manggorio. Nagdala si Lola ng niluto niyang ulam na nakalagay sa mangkok. Sa tansya ko ay halos 10 minuto kaming naglakad bago namin narating ang isang maliit na kubo. May nakatambak na dayami sa harapan at yun lamang ang nag-iisang bahay nakatayo roon. Agad naming nakita si Manggorio na nakaupo sa labas ng bahay niya. Kapansin-pansin ang pagtalim ng mga mata ni Manggorio nang nakita niya kami na para bang alam na niya ang dahilan kung bakit kami nandoon. Goryo, magandang gabi sa iyo. Dinalhan pala kita ng laing. Naparami kasi ang luto ko kaya naisipan ko na bigyan ka. Sa tagal-tagal ko nang naninirahan dito, ay ngayon mo lang ako dinala ng ulam. Kaya sabihin mo, ano ba talaga ang pakay niyo sa akin? Ano kasi, mangyaring naikwento sa akin itong apo kong si Job ang ginawa sa iyo ng kaibigan niyang si Ellie. Yung bang payat na binata na parang kawayan. Hihingi sana ako ng pasensya sa ginawa niya sa iyo. Pero wag kang mag-alala dahil pinagsabihan ko na siya at sisiguraduhin kong hindi na mauulit ang nangyari kanina. Bakit ikaw ang humihingi ng tawad sa akin? Gayong wala ka namang kasalanan sa akin. Ang binatang yun, ang dapat na gumawa niyan at hindi ikaw.
Nahihiya kasing magpakita sa'yo ang bata. Sobrang nagsisisi kasi siya sa mga nasabi at nagawa niya sa iyo. Kaya nakiusap siya sa akin na ako na lang ang pumunta rito para ihingi siya ng tawad sa iyo. Kaya sana naman ay patawarin mo na siya. Dahil talagang nagsisisi na siya sa kasalanan niya sa iyo. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Kung talagang nagsisisi siya, ay kakapalan niya dapat ang mukha niya na harapin ako. Hindi yung gagamit pa siya ng ibang tao para ihingi siya ng kapatawaran. Napaghahalataan tuloy na napakataas ng tingin niya sa kanyang sarili. Ako na nagsasabi sa iyo, Goryo. Nagsisisi na talaga siya dahil ipinamukha ko sa kanya ang pagkakamali niya. Kaya sana naman ay mapatawad mo siya, Goryo. Mapapatawad ko lang siya kung siya mismo ang pupunta rito at hihingi sa akin ng tawad. Ganun ba? O sige, hindi na kita pipilitin kung ayaw mong tanggapin ang paghingi ko ng tawad para kay Ellie. Naiintindihan naman kita kasi baka talagang nasaktan ka sa ginawa niya sa iyo. Bukod sa nasaktan ako, ay nainsulto rin ako. Sabihin mo sa kanya na alam kong kuba ako at hindi niya na kailangan pang ipamukha sa akin ang aking kapansanan. O sige. Sasabihin ko rin sa kanya yan at papupuntahin ko siya dito sa iyo bukas ng umaga. At saka meron nga pala akong sasabihin sa iyo, Goryo. Alam ko na galit ka kay Ellie pero sana naman. Sana ay... Ay ano? Sana iwag ko sa kulamin, ganun ba? Tama ka. Natumbok mo. Dayo lang kasi rito si Ellie at ayoko naman babalik siya sa pamilya niya na meron siya dalang malaking problema. Kaya ako nang nakikiusap sa iyo, Goryo. Huwag mo siyang sasaktan. Sa totoo lang, pwede kong gawin yun sa kanya. Pero wag kang mag-alala, Hana. Dahil marunong akong tumupad sa aking ipinangako kay Kapitan. Hindi ko kukulamin ang binatang payat na yon. Pero pagsabihan mo siya ng gusto, Makakaasa ka. Makakaasa ka na pagsasabihan ko talaga siya. Diyos ko, maraming salamat, Goryo. Hasa, mauuna na kami ng apo ko. At bago ko pala makalimutan, heto na ang laing. Masarap yan, dahil hindi ko yan tinipid sa gata. Sana ay magustuhan mo. Hindi na nagsalita pa si Mang Goryo. Nanatiling matalim ang tingin niya sa amin. Kaya naintindihan ko kung bakit tila hindi komportable si Lola Hana na kausapin siya. Inilapag ni Lola ang mangkok sa tabi ni Mang Goryo at saka kami umalis. Nang medyo nakalayo na kami, ay saka lang ako nagsalita. grabe la. Nakakatakot yung tinginan sa atin kanina ni Mang Goryo ah. Para bang habang kausap mo siya may dinadasal na siyang sumpa sa utak niya. Tignan niyo po oh. Oh. Nagtataasan hanggang ngayon yung mga balahibo ko sa braso. Sa totoo lang po, lahat kami rito ay takot na makipag-usap kay Goryo. Kung hindi lang dahil sa kaibigan mo, ay hindi ko kakausapin na matandang yon. Siyempre, ayokong aalis dito sa Leyte si Ellie at uuwi sa pamilya niya nang may bitbit siyang problema. Baka ako pa ang basisi ng mga magulang ng kaibigan mong yon. Kaya kailangan mong kausapin si Ellie, ha? Kumbinsihin mo siya na puntahan si Goryo para siya mismo ang humingi ng tawad doon. Sige lang, ako na pong bahala dyan. Ang problema nga lang, hindi natin alam kung saan nagpunta si Ellie. Hanapin na muna natin siya bago tayo umuwi sa bahay. Hindi naman yun makalalayo. Simulan natin sa tabing dagat at baka doon lang yun nakatambay. Halika na, bilisan na natin. Hanggang sa nagpunta nga kami ni Lola Hana sa tabing dagat upang doon ay hanapin si Ellie. Hindi naman nagkamali si Lola dahil nakita kagad namin si Ellie na mag-isang naglalakad sa dalampasigan. Nang lapitan namin siya, ay bahagya pa siyang nagulat. Hoy, huwag ka nang pagulat-gulat pang nalalaman dyan ha. Umuwi ka na. Tama na tong paglalayas mo. Arte-arte nito. Sandali! Nahanap ko pa nga yung kinelas ko eh. Naiwan ko kasi yung kanina nang buhatin ako ni Robert.
Buwisit kasi balye na yun eh. Kung baka bit-bit, wagas eh. Huwag mo nang hanapin yung tsinelas mo kasi sigurado kung inanod na yun. Nag-high tide kasi kanina. O kundi man ay meron nang nakakuha nun. May isa pa akong tsinelas sa dala. Yun na lang ang gamitin mo. Magkaparehas naman tayo ng size ng paa eh. Sa bahay na tayo mag-usap dahil dumidilim na. Bilisan nyo. At hindi magandang abutan tayo ng dilim dito sa labas. Mabuti na lang at sumama naman kagad sa amin si Ellie pabalik sa bahay. Pagdating namin dun, ay tapos na ngang kumain si Robert at tulog na siya sa sofa na nasa sala. Habang kumakain kami, ay saka nagsalita si Lola Hana. Ellie, makinig ka. Hindi maganda ang ginawa mo kay Goryo. Maling pinagtatawanan mo ang kapansanan ng isang tao at ipinapamukha mo pa sa kanya. Nakakainis naman talaga siya, Lola eh. Ganun na nga siya tapos ang angas-angas pa niya. Para naman tatago siya sa akin. Kahit na ikaw ang dapat na magpasensya dahil matanda na si Goryo. Oo nga pala. Pinuntahan namin kanina si Goryo sa bahay niya. Hindi niya tinanggap ang paghingi ko ng paumanin sa kanya dahil ang gusto niya ay ikaw ang mismong humarap at kumausap sa kanya. O, kita nyo na. Ang taas din ng pride ng kubang yun eh. May punto ang sinabi niya, Ellie. Ikaw ang may atraso sa kanya, kaya ikaw ang dapat na personal na humingi ng tawad sa kanya. Ipapaalala ko lamang sa iyo. Mangkukulam si Goryo at kahit sinabi niyang hindi na siya nangungulam, ay pwede niya pa rin gawin yun sa iyo. Sus! Hindi naman po totoo yung kulam-kulam na yan eh. Naniniwala kayo dyan. Huwag mo nang hintayin sa'yo mangyari bago ka maniwala. Bukas ng umaga ay pumunta ka kay Goryo at tumigi ka ng pasensya sa kanya. Apo, samahan mo si Ellie bukas. Lola, ayokong humingi ng tawad sa matandang yun. Hindi ako magpapakababa para sa kanya, no? Sa kung di siya nagmaangas sa akin, hindi ko naman siya hamunin ng away. Siya pa nga ang dapat na humingi ng tawad sa akin eh. Ellie, pwede ba? Sundin mo na lang ang sinabi ni Lola. Para rin sa ikabubuti mo ang sinasabi niya. Saka dayo tayo sa lugar na to. Kaya tayo ang dapat na makisama sa mga tao rito. Tayo ang dapat na magpakababa sa kanila. Basta, hindi ako hihingi ng tawad sa kubang yon. Hindi niyo ako mapipilit sa isang bagay na ayokong gawin. Tapos! Napailing na lang kami ni Lola Hana dahil sa tigas ng ulo ni Ellie. Ngunit hindi na ako nagtaka sa inasal ng kaibigan ko dahil kilala ko talaga siya na mataas ang pride. Pagkatapos namin maghapunan ay sinabi ni Ellie na gusto niyang mag-inom. Kaya habang mayroong pambukas sa tindahan ay bumili na kami ng alak. Pagsapit ng 9:00 ng gabi ay nag-iinom na kaming tatlong magkakaibigan habang si Lola Hana ay tulog na sa kwarto niya. Alam mo, Tol, hindi naman siya nagsasabi ako ng masama pero nakakainip din pala talaga dito sa lugar nyo, no? Wala man lang gimikan sa gabi. May malapit ngang beer house pero ayoko nang bumalik dun matapos na nangyari sa akin dun nung unang beses tayo pumunta ron. Ganito naman kasi talaga sa probinsya. Saka kaya nga tayo nandito, di ba? Para maka-experience tayo ng ibang buhay. Ikaw naman, Robert. Huy, Robert! Anak ng putya, dahan-dahan ka naman dyan sa pulutan, baka maubos yan. Ginagawa mong ulam eh. Paano? Sarap-sarap nitong inihaw na tilapia ni Lola Hana eh. Sandali nga, kukuha lang ako ng kanin. Binanggit mo kasi yung ulam eh. Anak ng putya naman talaga, oo. Inuman to, hindi to hapunan. Pero Ellie, wala ka ba talagang planong humingi ng tawad kay Mang Goryo? Wala. Kahit na anong pilit ang gawin nyo, hindi ako magsosorry sa kanya, no? Bisit na bisit talaga ako sa matandang kuba na yun, Tol. Ewan ko ba? Bahala ka. Kapag ikaw talaga kinulam ni Mang Goryo, paniguradong magsisisi ka sa bandang uli. Kulam. Kung totoo nga mangkukulam ang Goryo na yon, hindi tatalab sa akin ang kulam niya, oy. Malakas ang pangontra ko sa kulam at hindi isang matandang kuba lang ang magpapatiklop sa akin. Ibayin mo to, It's. Okay, sabi mo yan eh. Basta tol, walang sisiyan sa uli ha. Ilang beses ka na namin kinausap ni Lola. Pero ikaw itong nagmamatigas. Nagpatuloy ang inuman namin.
hanggang sa naubos na ang alak. Nagligpit na kami at dumiretso sa kwarto para matulog. Mabilis akong nakatulog dahil sa kalasingan ko. Pero naalimpungatan ako nang naramdaman kong bumangon si Ellie. Nakita ko siyang palabas ng kwarto. Huy! Huy! Saan ka pupunta? Sa labas, Bagyoyosi. Hindi ako makatulog eh. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Baka kaya hindi ka makatulog eh dahil kinukulam ka na ni Mang Goryo. Anak ng puti, hindi lang ako makatulog, kinukulam na kagad. Ang tindi mo rin eh, no? Nang lumabas ng bahay si Ellie, ay sinundan ko siya roon. Nagtaka ko kasi matapos niyang sindihan ng sigarilyo, ay naglakad siya palayo. Hinabol ko si Ellie. Ellie, teka! Ellie! Sandali! Ano ka ba? Saan ka ba pupunta? Bumalik na tayo at kapag nalaman ni Lola na lumabas tayo, mapapagalitan na naman tayo nun. Tol, gusto kong puntahan si Mang Goryo. Gusto ko nang humingi ng tawad sa kanya. Ganitong oras mo talaga siya pupuntahan? Ipagbabukas mo na lang yan. Hindi kasi ako makakatulog eh, hanggat hindi ko siya nakakausap eh. Samahan mo naman ako sa bahay niya, Tol. Ano ka ba? Malamang tulog na yun, kaya bukas na lang. Mas malakas ang loob ko kapag lasing eh. Baka kasi kapag bumaba na tong tama ko, mawala na naman ako ng lakas ng loob na mag-sorry sa kanya. Ganun? O sige. Sasamahan kita. Pero kapag tulog na siya, aalis tayo kaagad ha. Sinamahan ko si Ellie sa bahay ni Mang Goryo. Si Ellie ang kumatok at hindi nagtagal ay pinagbuksan kami ng pinto ni Mang Goryo. Mga wala ba talaga kayong konsiderasyon? Gabing-gabi na ay nambubulaho pa kayo na natutulog. Hindi kasi ako makatulog, tanda eh. Gusto ko ngayon natin tuloy ang suntukan natin. Ano? Tara dito sa labas. Ipakita mo sa akin ang angas mo. Anak ng putya! Ellie, ano ba sinasabi mo? Akala ko ba hingi ka ng sorry kay Mang Goryo? Kaya nagpasama ka sa akin dito. Joke lang yun. Sinabi ko lang yun para samahan mo ko rito. Kasi hindi ko alam kung nasaan ang bahay ng matanda to. Ano, matanda ko ba? Lumabas ka dyan. Magsuntukan tayo dito. Hayop na ito. Wala ka talagang galang. Hindi ko alam kung anong klaseng pagpapalaki ang ginawa sa'yo ng mga magulang mo. At ganyan ang pag-uugali mo. Napakabastos mo. Ang dahil pa sinasabi. Bakit natatakot ka ba sa akin? Hindi ba maangas ka? Lumabas ka rito. At naiinip na ako. Naku Mang Goryo, pasensya ka na talaga. Nakainom lang tong kaibigan ko. Ellie, halika na, umuwi na tayo. Kapag nalaman to ni Lola Hana, sigurado magagalit yun. Wala akong pakialam. Ang gusto ko ay magharap kami na matandang kubag yan. Biglang itinapon ni Ellie ang sigarilyo niya. Wala kaming kamalay-malay na napunta ang sigarilyo sa dayaming malapit sa bahay ni Mang Goryo. Nagulat na lang kami nang biglang nagliyab ang apoy at mabilis siyang gumapang papunta sa bahay ni Mang Goryo. Malutong na minura ni Mang Goryo si Ellie. Tumakbo ang matanda papunta sa likod ng bahay nito at bumalik na may dalang timba. Agad nitong binuhusan ang apoy. Napatulala si Ellie habang ako ay tinulungan si Mang Goryo na mag-igib ng tubig sa balon. Mabuti na lang at naapula kagad namin ang apoy bago nung tuluyang malamon ang buong bahay ni Mang Goryo. Diyos ko! Mang Goryo, pasensya na po kayo. Hindi po yung sinasadya ni Ellie, lasing po siya. Sinadya man o hindi, ay muntik na akong mawala ng tirahan dahil dyan sa kaibigan mong napakaambog. Umalis na kayo! Alis! Opo. Pasensya na po talaga, Mang Goryo. Hinila ko na si Ellie palayo sa bahay ni Mang Goryo. Nang lumingon ako, ay nakita ko si Mang Goryo na sinusundan kami ng matalim na tingin. Tarantado ka talaga kahit kailan nakita mo ng ginawa mo. Muntik mo na masunog yung bahay ni Mang Goryo ah. Kapag nagsumbong yung kay Lola, malamang papauwi na tayo sa Maynila nun. Hindi ko naman sinasadya yun, Tol eh. Malay ko bang may dayami sa pinagtapunan ko ng sigarilyo? Sa susunod kasi, mag-iingat ka. At huwag mong pinapairay ang yabang mo. Nakaputya, matanda na yung tao tapos kung hamunin mo ng suntukan parang kaedad mo lang siya. Masaktan ka na kung masaktan, Tol. Pero alam mo, ayoko ng ugali mong yan eh.
Masyado kang mayabang. Gusto mong ipakita sa lahat na malakas at matapang ka. Tol, hindi sa ganung paraan na ipapakita ang tunay na tapang. Pagiging duwag yun. Kasi mahinang matanda ang gusto mo makasuntukan mo. Tila tinamaan si Ellie sa sinabi ko, Panyero. Dahil bigla siyang tumahimik, hindi na siya nagsalita hanggang sa nakauwi na kami sa bahay. Sa mga sumunod na araw ay kinabahan ako dahil baka isumbong ni Mang Goryo ang ginawa ni Ellie kay Lola Hana. Alam ko kasi na sobrang magagalit si Lola kapag nalaman niya yon at baka yung pa ang maging dahilan ng pagpapalayas niya sa amin. 2 araw ang lumipas pero hindi kami kinausap ni Lola Hana. Kahit papano ay nakahinga ako ng maluwag dahil isa yung senyales na hindi nagsumbong si Mang Goryo. Isang umaga, sabay kaming nagising ni Robert. Nakabaluktot at balot ng kumot si Ellie. Ginising ko siya pero aniya ay medyo masama ang pakiramdam niya. Kaya naman kami na lang ni Robert ang nagpunta sa kusina para mag-almusal. Sakto, nakakatapos lang maghain ni Lola Hana, kaya nagsimula na kaming kumain. Alam mo, Lola, kung dito na talaga ako titira sa bahay mo, aba, mas lalo akong tataba eh. Kasi almusal pa lang ay parang piyesta na sa dami ng pagkain. Ganyan talaga ako maghain ng pagkain dito kapag nandito si Job. Saka anong sabi ba? Lalo kang tataba. Abay talaga. Meron ka pa palang itataba sa lagay na yan. Meron pa po. Medyo pumayat pa nga ako ngayon eh. Aba talaga lang ah. Teka, oo nga pala. Nasaan ba si Ellie? Bakit hindi pa siya sumabay na kumain sa atin? Masama raw po ang pakiramdam niya eh. Aba, ano nangyari sa kaibigan mong yon? Bakit biglang sumama ang pakiramdam? Baka po napagod sa paglangoy sa dagat kahapon. Pero mamaya lang babangon na rin po yun. Dapat na siyang kumain kasi kung hindi, mauubusan ko siya ng almusal. Sadali. At ako na ang gigising sa kanya. Yun talaga pa-importante talaga ang isang yun. Teka, wag na. Baka mamaya mag-away pa kayong dalawa eh. Hayaan mo na lang siya magpahinga. Okay, basta huwag siya magagalit kapag naubusan ko siya ng pagkain ha. Nang sandaling yon, ay wala akong inisip na kakaiba kay Ellie. Para sa akin, ay normal na sakit lamang ang nangyayari kay Ellie. At gagaling din kagad siya, basta't makapagpahinga siya. Matapos naming mag-almusal, ay lumabas kami ni Robert para tumambay sa tabing dagat. Naligo na rin kami. At nang masakit na sa balat ang sikat ng araw, ay umuwi na rin kami. Nagbanlaw kami sa poso na nasa likod ng bahay. Nagtungo kami sa kwarto upang magpalit ng damit. At nakahiga pa rin doon si Ellie habang balot ng makapal na kumot. Ellie, kumusta na ang pakiramdam mo? Gusto bang ikuha kita ng gamot? Binigyan na ako ni Lola Hana kanina. Pero masama pa rin ang pakiramdam ko eh. Ganon? Ano ba kasing nararamdaman mo? Masakit ang buong katawan ko eh, lalo na ang likod ko. Tapos nilalamig ako ng sobra. Medyo sumasakit din ang tiyan ko. Ang harot-harot mo kasi sa dagat kahapon eh. Napagod ka siguro ng sobra kaya ganyan ang nangyayari sa'yo ngayon. Nag-alala ako kay Ellie sa lagay niya dahil kahit payat siya ay bihira siyang magkasakit. Kaya ang biglaang pagkakasakit niya ay hindi normal para sa akin. Lumapit ako sa kanya at hinila ko ang kumot na nakabalot sa kanya upang makita ko ang itsura niya. Baka sa mukha niya ang panghihina at tagaktak ang pawis sa buo niyang katawan. Akin na yung kumot, nilalamig ako eh. Huwag ka nang magkumot. Tignan mo nga't pawis na pawis ka na oh. Pati damit mo basang-basa na ng pawis. Robert, kumuha ka nga ng damit ni Ellie at papalitan ko siya ng damit. Agad namang tumalima si Robert. Isang puting t-shirt ang inabot niya sa akin. Inalalayan ko si Ellie na makaupo at hinubad ko ang damit niya. Nang hilakbot ako dahil napakaraming kulay itim na pantal sa katawan ni Ellie. Anak ng putya! Ano yung nasa katawan mo? Bulutong ba yan? Tol, lumayo ka niya kay Ellie at baka maawa ka.
Alam ko ang itsura ng bulutong. At napakalayo niyan para maging bulutong. Bakit may ganito ako? Ano to? Hindi kaya allergy yan? Baka may nakain ka na bawal sa'yo. Wala akong allergy. Ano ba mga to? Bakit tinubuan ako ng mga ganito? Teka, Lola Hana! Lola, sandali! Ano ba yon? Pumunta ka nga muna rito sandali at meron po kaming ipapakita sa inyo. Maya-maya ay pumasok si Lola Hana sa kwarto at napasinghap siya nang nakita niya ang mga nasa katawan ni Ellie. Diyos ko! Ano nangyari sa'yo, Ellie? Hindi nga rin po niya alam eh. Kayo po ba Lola, alam niyo po ba kung ano yung tumubo sa katawan ni Ellie? Sigurado po kasi ako na hindi bulutong yan. Tama ka. Hindi gaya bulutong. Ano nararamdaman mo, Ellie, iho? Masakit ba mga pantal mo? Medyo makati po. Nako, huwag mong kakabutin at baka magsugat. Ang mabuti pa siguro ay dalhin ka na namin sa ospital para matignan ka ng doktor. Dito lang kayo at tatawag lang ako ng tricycle. Hintayin niyo ako. Nagmamadaling umalis si Lola Hana. Itinuloy ko naman ang pagpalit sa damit ni Ellie at tinulungan ko siyang makababa ng kama. Pagtapak ng mga paa niya sa sahig ay bigla siyang sumuka ng malapot na itim na likido na labis naman naming ikinatakot. Tol, tulungan mo ako. Nangihina ako. Pakiramdam ko mamamatay na ako. Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi ka pa mamamatay. Kaya bang maglakad, Tol? Hindi ko kayang iyak mga paa ko eh. Tabi, bubuhatin ko na lang si Ellie. Walang kahirap-hirap na binuhat ni Robert si Ellie. Lumabas kami ng bahay at doon namin hinintay si Lola Hana. Hindi nagtagal ay dumating na rin si Lola habang sakay ng tricycle. Isinakay ni Robert si Ellie sa tricycle at si Lola Hana lang ang sumama kay Ellie papunta sa ospital. Naiwan kami ni Robert upang magbantay ng bahay. Ano kayang nangyari kay Ellie, Tol? Ewan ko, hindi ko rin alam eh. Nakakatakot na bigla siyang sumuka ng ganun. Sana naman okay na siya pagbalik niya rito mamaya. Yun ay kung makakabalik pa siya. Paano kung ma-confine siya? Naku, wag naman sana. Kahit palagi akong nilalait ng taong yun ayoko pa rin may mangyaring masama sa kanya, Tol. Hindi ko nagawang ituloy ang sasabihin ko nang nakita ko si Mang Goryo na nakatayo sa hindi kalayuan. Tila sinusundan niya ng tingin ang tricycle kung saan nakasakay sina Ellie at Lola Hana. May takot akong naramdaman nang biglang tumingin sa akin si Mang Goryo. Matapos yun, ay tumalikod na siya at naglakad palayo. Makalipas ang ilang oras, ay bumalik na sina Lola Hana at Ellie. Nanghihina pa rin si Ellie, kaya hinayaan muna namin siyang magpahinga sa kwarto. Ano pong sabi ng doktor? Ano raw pong nangyayari kay Ellie? Hindi natukoy ng doktor na tumingin sa kaibigan mo kung ano ang eksaktong dahilan kung bakit siya nagkakaganon. Pero nagbigay naman ng doktor ng reseta para sa gamot, para sa lagnat at pampahid sa pantal. Nabili niyo na po ba mga gamot na yun, La? Oo, bumili na ako roon sa butika sa labas ng ospital. Pero apo, kinakabahan talaga ako sa nangyayari kay Ellie. Malakas kasi ang pakiramdam ko na hindi simpleng sakit ang nangyayari sa kanya. Ano pong ibig niyo sabihin? Wag naman sanang tama ako. Pero parang kinukulam si Ellie. Naisip ko yan kanina nung sinabi ng doktor na hindi niya matukoy ang sakit ng kaibigan mo. Karaniwan kasi ay hindi nalalaman ng doktor ang sakit ng isang taong kinukulam. Kung ganun, si Mang Goryo po ang kumukulam kay Ellie. May posibilidad niya sinabi mo. Pero pwede rin may ibang taong naperwisyo rito si Ellie. Kaya siya kinulam o pinakulam. Hindi kasi natin alam kung sino ang iba pang nakasalamuha ni Ellie. Sa bagay, tama po ang sinabi niyo. Sa ugali po kasi ni Ellie ay hindi malabong si Mang Goryo lang po ang nakaaway niya rito.
Madalas pa naman na nasa labas siya at hindi natin alam kung anong ginagawa niya. Pero sa nangyayari ngayon kay Ellie, kung totoo ngang kinukulam siya, ay mukhang napakalaki ng galit sa kanya ng kumukulam o nagpakulam sa kanya. Ngunit, sino naman kaya ang taong pwedeng magkaroon ng ganong galit kay Ellie? Nang sabihin yun ni Lola Hana, ay isang bagay ang pumasok sa isip ko. At yun ay nung muntik nang masunog ang bahay ni Manggorio nang dahil kay Ellie. Meron po sana akong sasabihin sa inyo pero sana huwag kang magagalit lalo na kay Ellie. Kasi sa palagay ko po kilala ko na kung sino ang gumagawa nito kay Ellie. Sino? Si Manggorio po. Kasi po may isang gabi na sinamahan ko po si Ellie sa bahay ni Manggorio kasi ang sabi niya hihingi daw siya ng tawad. Pero pagdating namin doon, ewan ko ba doon kay Ellie, hindi siya humingi ng tawad kundi hinamon pa po niya na suntukan si Manggorio tapos pagkatapos nun, itinapon ni Ellie yung sigarilyo niya na naging dahilan para muntik na masunog ang bahay ni Manggorio. Kaya naisip ko po na si Manggorio lang talaga ang maaaring gumawa nito kay Ellie. Kayo talaga. Napakatigas ng ulo ninyo. Hindi kayo marunong makinig sa mga sinasabi ko sa inyo. Tignan nyo. Ano nangyari ngayon? Bukas ay kakausapin natin si Goryo at hihingi ulit tayo ng tawad sa kanya. Isasama natin si Ellie para personal niyang makausap si Goryo. Sa ngayon, ay pupuntahan ko muna yung kakilala kong albularyo sa kabilang barangay. Baka kaya niyang gamutin ang kaibigan mo. Dito lang kayo at huwag kayong aalis. Diyos ko, ang mga kabataan talaga ngayon. Agad na umalis si Lola Hana. Hindi nagtagal ay bumalik siya at aniya ay mamayang gabi pa makakapunta ang albularyo dahil meron pa yung kailangan gamutin sa ibang lugar. Mag-aalas 8 na ng gabi nang dumating ang albularyo at doon na namin nakumpirma na kinukulam nga talaga si Ellie. Sinabi ng albularyo na babalik ito bukas ng umaga upang bigyan si Ellie ng pangontra sa kulam. Kahit papano ay nakahinga na kami ng maluwag dahil sinabi ng albularyo na kapag meron ngang pangontra si Ellie ay hindi na ito makakapitan ng kahit na ano pang uri ng kulam. Habang mahimbing ang tulog naming lahat ng gabing yon, ay nagising ako sa sigawan ng mga tao sa labas. Nagmamadali akong lumabas sa kwarto at nakita ko si Lola Hana na nakasilip sa bintana. Anong nangyayari? Bakit parang nagkakagulo po ang mga tao sa labas? Hindi ko ka rin alam, Apo. Naku, punta na po natin at baka kung ano na nangyayari. Mabuti pa nga. Hindi pwedeng mahuli tayo sa chismis. Pinuntahan namin ni Lola Hana ang mga taong nagkakagulo at labis kaming nahindik nang nalaman namin na ang pinagkakaguluhan ay ang walang buhay na katawan ng albularyong tumingin kay Ellie kanina. Kalunos-lunos ang kamatayang sinapit niya dahil may mahaba at malalim na laslas siya sa leeg. Nakadilat ang kanyang mga mata at bahagyang nakaawang ang bibig niya. Diyos ko! Si Iska! Pinatay ng aswang si Iska! Aswang po may gawa niya sa kanya? Oo. Sigurado ko na aswang ang pumatay sa kanya. Tara na! Umuwi na tayo, Apo. Hindi ligtas na nandito tayo sa labas at baka biglang sumalakay ang aswang. Hinila ako ni Lola Hana pabalik sa bahay. Pagpasok namin ay nasa sala sina Robert at Ellie. Bakas ang pagtataka sa mukha nila. Ano po nangyayari sa labas? Meron ba namimigay ng libreng midnight snack at nagkakagulo ang mga tao? Ano bang midnight snack ang sinasabi mo? May patay na nakita sa labas. Ang sabi ni Lola, pinatay yun ng aswang. Saka malas-malasan pa. Yung albularyong tumingin kay Ellie ang nabiktima ng aswang. Ano? Ibig sabihin wala na magbibigay sa akin ng pangontra? Ganun na nga. Pero baka meron pang ibang kakilalang albularyo si Lola. Sa kasabaang palad ay si Isko lamang ang albularyong kilala ko. Wala na akong ibang kilalang pwede nating lapitan para gamutin si Ellie. Ang pwede na lang nating gawin ngayon
ay ang humingi ng tawad kay Goryo at umasa na sa ganung paraan ay ititigil na niya ang ginagawa niya kay Ellie. Nagulat kaming lahat nang biglang napaluhod si Ellie. Bakas sa mukha niya ang labis na sakit hanggang sa tuluyan na siyang napahiga. Nataranta kami at hindi namin alam ang aming gagawin. Aray ko! Aray! Ang sakit na po ang katawan ko! Para akong sinusunog! Tulungan niyo ako! Lola, ano pong gagawin natin? Si Ellie, baka kung ano pong mangyari sa kanya. Diyos ko, sandalit natataranta ako. Hindi ako makapag-isip na maayos. Tulungan niyo ako! Hindi ko na kaya! Sobrang sakit ng katawan ko! Aray! Ang sakit! Kinilabutan ako nang nakita ko ang pagtagos ng dugo sa damit ni Ellie. Nanginginig kong hinubad ang damit niya at napasinghap ako nang nakita ko na pumutok na ang mga pantal niya sa katawan at naglalabas yun ng dugo na may kasamang manilaw-nilaw na likido. Humawak si Ellie sa braso ko at hirap na hirap siyang tumingin sa akin. Tol! Tulungan mo ako para una. Hindi ko na talaga kaya. Makiramdam ko mamamatay na ako. Ayoko pag mamatay, Tol. Tulungan mo ako. Nang sandaling yun, ay isang bagay lang ang naisip kong gawin. At yun ay ang kausapin at magmakaawa kay Mang Goryo na patawarin niya na si Ellie. Tumakbo ko palabas ng bahay at hindi ko pinakinggan ang pagtawag ni Lola Hana sa akin. Tumakbo ko ng tumakbo at nang malapit na ako sa bahay ni Mang Goryo ay huminto ako dahil nakita ko si Mang Goryo na nagmamadaling lumabas sa bahay niya. Tinungo niya ang direksyon patungo sa magubat na bahagi ng lugar na yon. Sinundan ko siya roon at nang huminto siya sa gitna ng gubat ay nagtago ako sa likod ng isang puno. Laking gulat ko nang unti-unting nawala ang malaking bukol ni Mang Goryo sa likod niya at sa isang iglap ay nag-anyong aswang siya. Nanlilisik ang mapupula niyang mga mata at ang mga kuko niya ay mahaba at matulis. Para siyang isang halimaw na hinugot mula sa kailaliman ng impyerno. Tatakbo sana ako pero biglang tumingin sa akin si Mang Goryo. Galit na galit siyang umangil at sumugod papunta sa akin. Nang malapit na siya sa akin ay biglang sumulpot si Lola Hana sa tabi ko at sinabuyan niya ng asin ang aswang. Sa ginawa ni Lola ay tumakbo palayo ang aswang hanggang sa nawala na yon sa paningin namin. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Hindi po. Salamat po't dumating ka, Lola. Dahil kung hindi, baka kwento na lang ako ngayon. Ang sabihin mo, mabuti na lang at nang sinundan kita ay nagdala ko ng asin. Kasi naisip ko na baka atakihin ka o ako ng aswang. Pero Lola, nakita ko po. Si Mang Goryo. Siya po ang aswang. Nakita ko rin yon. At hindi ako makapaniwala na bukod sa pagiging mangkukulam niya, ay isa rin pala siyang aswang. Napakatanga naming lahat dahil hindi namin napansin na simula na dumating siya rito, ay saka lang nagkaroon ng pag-atake ng mga aswang. Pero mabuti pa'y umuwi na tayo. Dahil sigurado kung babalikan tayo ni Goryo, lalo na't alam na natin ang kanyang sikreto. Tayo na! Magmadali tayo! Matapos yun, ay mabilis kaming naglakad ni Lola Hana pauwi. Panay ang lingon ko sa likod dahil baka nakasunod sa amin si Mang Goryo. Sa awa ng Diyos ay ligtas naman kaming nakabalik sa bahay. Nagmamadali naming isinarado ang pinto at mga bintana. Ipinaalam namin kina Robert at Ellie ang pagiging aswang ni Mang Goryo at maging sila ay hindi makapaniwala sa kanilang nalaman. Nanganganib ang buhay nating lahat ngayong gabi. Malakas ang pakiramdam ko na babalikan tayo ni Goryo upang patahimikin. Sigurado kong gagawin niya ang lahat para hindi natin masabi sa iba ang pagiging aswang niya. Lola, paano to? Ano pong gagawin natin? Makinig kayo. Nakakatakot na nilalang ang aswang.
Lalo na kapag galit sila. Wala silang sinisino. Ang tanging magagawa natin ay maging handa. Kailangan nating protekta ng isa't isa hanggang sa pagsikat ng araw. Job, Apo. Robert, ilabas nyo ang lahat ng bawang sa kusina at pitpitin nyo ang iba. Mabisang panlaban at pagontra ang bawang sa aswang. Pahiran nyo ng pinitpit na bawang ang itak. Siguraduhin nyo rin na madali nating makukuha ang asin. At maghanap din kayo ng kahit na anong gamit na pwede nyong gamitin bilang armas. Sige na, kumilos na kayo. At ako na magbabantay kay Ellie. Agad naming sinunod ni Robert ang lahat ng sinabi ni Lola Hana. Nagpitpit kami ng mga bawang at pinahirang ko ng katas ng bawang ang itak. Matapos yon, ay naghanap ako ng iba pang bagay na pwede naming gamiting sandata. Isang kahon ang nakita ko sa ilalim ng lababo at nalaman ko na naroon ang mga luma kong laruan. Pero ang talagang kumuha sa atensyon ko ay ang tirador at malaking water gun. Isang ideya ang naisip ko. Nagpakulo ako ng tubig at nilagyan ko yun ng napakaraming pinitpit na bawang at sili. Nang umamoy na ng gusto ang bawang at sili sa tubig, ay pinatay ko na ang apoy. Nilagyan ko ng pinagpakuluan ng bawang at sili ang water gun nang medyo lumamig na yon para hindi masira ang baril-barilan. Tol, para saan yan? Talaga naisipan ng pamaglaro sa sitwasyon natin ngayon? Pambira ka talaga, oo. Sira ulo, hindi ako maglalaro. Hindi ba ang sabi ni Lola ay panlaban sa aswang ang bawang? Kaya yun. Nilagay ko rito ang pinagpakuluan ng bawang, sinamahan ko na rin ng siling labuyo. Magagamit natin tong water gun kapag aatake tayo sa aswang ng malayuan. Talaga? Ang galing mo at talino mo talaga, tol. Biruin mo, naisip mo pa yun. Pero, pwede bang ako na lang ang gagamit ng water gun? Hindi kasi ako sanay gumamit ng itak eh. Ikaw naman talaga ang gagamit ito eh. Kasi alam ko mabilis ka mapagod. Ako na sa itak at saka dito sa tirador. Pero tol, ang lakas ng kabog ng dibdib ko, kinakabahan talaga ako. First time ko kasi makikipaglaban sa aswang eh. Kaya sana wag tayong balikan dito ni Mang Goryo. Sana magpakalayo-layo na lang siya. Sana matakot siya. Bakit? Ikaw lang ba ang first time na gagawin to? Ako rin naman ah. Pero kailangan natin maging matapang, tol. At gaya ng sinabi ni Lola kanina, dapat nating protekta ng isa't isa, lalo na't hindi normal na nilalang ang pwedeng pumatay sa atin. Matapos namin mag-usap ni Robert sa kusina, ay nagpunta na kami sa sala. Dala namin ang mga pinitpit na bawang at isang garapon ng asin. Hawak ni Robert ang water gun, habang nasa akin naman ang itak at tirador. Magkatabi kaming umupo sa sofa habang binabantayan ni Lola Hana si Ellie sa kwarto. Tahimik naming pinapakiramdaman ang paligid. Maya-maya ay biglang naging maalinsangan ang paligid. Napasimangot ako dahil may naamoy akong parang nabubulok na karne. Biglang lumabas si Lola Hana sa kwarto at kapansin-pansin na pinakikiramdaman niya ang paligid. Tama ang kutob ko. Babalikan nga tayo rito ni Goryo. Nasa paligid lang natin siya. Kaya humanda kayo. Oo, paano niyo po nalaman na nasa labas na siya? Naramdaman niyo naman siguro na uminit at may naamoy kayong mabaho na parang bulok na karne, di ba? Ang mga bagay na yon ay senyales na merong aswang na malapit sa atin. Job, akin na ang garapon ng asin. Inabot ko kay Lola Hana ang garapong puno ng asin. Naglagay na rin ako ng maraming butil ng bawang sa bulsa ng aking shorts. Patuloy kaming nakaramdam sa paligid hanggang sa nagulat kaming lahat nang sumigaw si Ellie mula sa kwarto. Tulong! Tulungan niya ako! Nandito ang aswang! Tulong! Mabilis kaming tumakbo papunta sa kwarto. Napahinto kami sa may pintuan dahil hawak ng aswang si Ellie sa magkabila ang balikat. Nasa tabi sila ng nakabukas na bintana. Goryo! Tama na! Pakawalan mo na si Ellie!
Alam ko galit ka sa kanya pero hindi mo dapat siya parusahan ng ganyang paraan. Maawa ka naman sa bata. Anong maawa sinasabi mo? Naawa ba ang hayop na ito sa akin? Maraming beses kong pinalampas ang pambabastos na ginawa niya sa akin. Ngunit ang muntik ng pagkasunog ng aking bahay ay hindi ko na maaaring palampasin na lang. Kailangan niyang pagbayaran ang lahat ng kasalanan niya sa akin. Parang awa mo naman, Goryo. Umihingi ako ng tawad sa'yo. Pinagsisisihan ko na lahat ng hindi magagandang bagay na nagawa ko. Patawarin mo na ako. Kung noon mo pa sana sinabi sa akin yan, hindi na sana tayo aabot sa ganito. Huli na ang lahat para sa paghingi mo ng tawad. At isa pa, hindi lang ikaw ang papatayin ko, kundi lahat na nasa bahay na ito. Kailangan ko kayong patahimikin habang buhay. Dahil alam niyo na ang sikreto ko. Pero ikaw ang uunahin kung lintik ka. Dahil ikaw ang pinakamalaking kasalanan sa akin. Subukan mo lamang nasaktan si Ellie o kahit na sino sa amin. At makikita mo kung ano kaya kong gawin. Huwag mo kung sinusubukan na aswang ka. Sa tingin mo ba ay matatakot ako sa isang matandang kagaya mo? Huwag mo kong binabaliit, Goryo. Sinasabi ko sa iyo. Binuksan ni Lola Hana ang garapon. Dumakot siya ng asin. Pero bago pa niya yun naisaboy sa aswang, ay tumalon na sa bintana ang aswang kasama si Ellie. Nagmadali kaming lumabas ng bahay at naabutan namin ng aswang na hinihila si Ellie. Agad na tinira ni Robert ng water gun ang aswang sa likod. Napasigaw sa sakit ang aswang habang nalalapnos ng tubig mula sa water gun ang kanyang likod. Galit na humarap sa amin ang aswang. Pakawalan mo si Ellie, Goryo! Huwag mo kaming pilitin na saktan ka pa! Kahit na anong gawin nyo, ay hindi nyo mapipigilan ang gusto kong gawin. Pagkatapos kong patayin ang isang ito, ay kayo naman ang isusunod ko! Mga tol, tulungan niyo ako. Ayoko pagmamatay. Nanlaki ang mga mata ko. Nangumanga nang napakalaki ang aswang. Lahat kami ay napasigaw nang akmang kakagatin ng aswang ang leeg ni Ellie. Mabilis akong nag-isip at kumilos. Habang nakanganga ang aswang, ay kumuha ako ng isang butil ng bawang sa aking bulsa. Ginawa ko yung bala sa terador at inasinta ko ang bibig ng aswang. Nang pakawalan ko ang butil ng bawang mula sa terador, ay saktong pumasok yon sa ngalangala ng aswang. Nabitiwan ng aswang si Ellie. Nasamid ang aswang at pilit niyang iniluluwa ang bawang. Naglalaway na siya at tila ba nahihirapan na siyang huminga. Sinamantala ko ang pagkakataong yon upang lapitan si Ellie at hilahin siya palayo sa aswang. Nang naisukan ng aswang ang butil ng bawang, ay galit na galit siyang sumugod sa akin. Sinalubong ko naman siya ng taga sa balikat niya. Kaya napaatras siya. Tama na! Tama na! Ano tama na? Hindi ako titigil hanggat hindi nauubos ang bala ko! Sa kasamaang palad ay nagawang makatakas ni Mang Goryo. Mabagal siyang naglakad at wala akong ideya kung saan siya magpupunta. Lola, naitaboy na po natin si Mang Goryo. Sigurado po ako na manatakot na po siya bumalik dito matapos po ng ginawa natin sa kanya. Sa palagay ko, ay pupunta siya sa bahay niya. At sabi sa akin ng lola ko noon, sa tuwing nasusugatan ng isang aswang, ay kailangan nilang makabalik sa kanyang tirahan dahil yun ang paraan upang mabilis na gumaling ang sugat nila. At sigurado ko na kapag magaling na ang mga sugat ni Goryo at nakabawi na siya ng lakas, ay babalikan niya tayo. Oh, ano pong gagawin natin? Para pa nang walang kabatayan ng aswang na yun kasi kaya niyang pagalingin ang mga sugat niya. Sundan niyo siya ni Robert. Bilisan niyo. Kailangan niyo mapigilan si Goryo na makabalik sa bahay niya. Tandaan mo, Apo. Kailangan hindi makabalik ang aswang na yon sa bahay niya hanggang sa sumikat ang araw. Nang sa ganun, ay tuluyan na siyang mamatay. Sige na, kumilos na kayo. At ako nang bahala rito kay Ellie. Robert,
Tara na! Nauna akong tumakbo kay Robert. Sumunod naman siya, pero dahil sa bigat niya ay napakabagal niyang tumakbo. Tol, sandali lang, hintayin mo naman ako. Magdahan-dahan ka naman sa pagtakbo. Hindi tayo pwedeng maging mabagal, Tol. Kailangan natin mapigilan si Mang Goryo na makabalik sa bahay niya. Dahil kapag gumaling na naman ang mga sugat niya, ay mahihirapan na tayong talunin siya. Nagpatuloy kami ni Robert sa pagtakbo. Nang nasa harapan na kami ng bahay ni Mang Goryo, ay nakita namin ang aswang na hirap na gumagapang patungo sa kanyang bahay. Halos isang dipa na lamang ang layo niya sa bahay niya at makakapasok na siya roon. Tatakbo sana ako para pigilan ng aswang, ngunit laking gulat ko nang inunahan ako ni Robert. Malakas niyang ibinagsak ang buong katawan niya sa likod ng aswang. Akala mo ay napisang butiki ang aswang sa ginawa ni Robert. Ano, ha? Tignan natin kung makakagalaw ka pa sa bigat ko. Tol, ano? Ayos pa itong ginagawa ko? Tignan mo! Tung! Tung! Ayos! Diyan ka lang, Robert! Huwag kang aalis dyan! Mga walang iya kayo! Umalis ka dyan! Hindi ako makahiga! Talagang di ka na dapat tuminga! At habang may hininga ka pa, ay humingi ka ng tawad sa mga taong pinatay mo! Tol! Ano? Ano nang gagawin natin? Basta diyan ka lang! Huwag mong hahayaan na makawala yan! Kailangan di makabalik ang aswang sa bahay niya hanggang sa sumikat ang araw! Nang sa ganun, tuluyan na siyang mamatay! Ano? Ibig sabihin dadaganan ko itong aswang hanggang sa umaga? Tol, hindi ko kaya yun! Mapapagod ako at baka makatulog ako kapag inantok na ako! Kailangan mo gawin yan! Isipin mo na isang pagpapakabayani ang gagawin mo! Ikaw ang ahangaan ng mga tao rito dahil ikaw ang nakapatay sa aswang! Ayaw mo ba nun? Huh? Talaga? Gagawin nila akong bayani? Biglang inabot ng aswang ang tagiliran ni Robert. Malakas na sumigaw si Robert nang kalimutin siya ng aswang. Sa takot ni Robert na saktan ulit siya ng aswang, ay tumayo siya at lumapit sa akin. Tol, ang sakit! Yung bituka ko! Baka lumabas! Hindi naman malalim ang sugat mo eh, kaya walang bituka lalabas sa'yo. Tsaka hindi tatagos sa mga kuko niya, sa kapal ng taba mo. Ano, grabe siya sa akin, oh! Kahit nahihirapan, ay pilit na tumayo ang aswang. Mabagal siyang naglakad, papunta sa bahay niya. Halos pagapang na nga. Hindi na ako nagsayang ng oras at sinundan ko siya. Tinapik ko sa likod ng aswang at agad siyang humarap. Walang pagdadalawang isip na nilaslas ko ang leeg ng aswang. Matapos yun, ay walang buhay na bumagsak ang katawan niya sa lupa. Habang nakatingin ako sa katawan ng aswang, ay nanginginig ang buong katawan ko. Hindi kasi ako makapaniwala na nagawa ko siyang patayin. Masayang lumapit si Robert sa akin at niyakap niya ako ng maigpit. Ayos! Ang galing mo, Tol! Ikaw ang nakapatay sa aswang! Sobrang astig mo! Aray ko! Hindi naman ako makahinga, oy! Tama na! Ay, sorry. Nakayarit away lang ako eh. Pero Tol, ang galing mo! Idol na talaga kita! Huwag mo na nga akong bulahin. Tara na, umuwi na tayo. At sigurado ako matutuwa si Lola Hana at Ellie sa ibabalita natin sa kanila. Iniwanan namin ni Robert ang walang buhay na katawan ng aswang. Pagbalik namin sa bahay, ay agad kong sinabi kina Lola Hana at Ellie ang nangyari. Labis ang kasiyahan nilang dalawa dahil hindi lang buhay namin ang nailigtas sa pagkawala ni Mang Goryo, kundi maging ang buhay ng iba pang tao na maaari niyang maging biktima. Makalipas ang ilang araw, ay tuluyan nang gumaling si Ellie. Napagtanto namin na kasabay ng pagkamatay ni Mang Goryo ay siya ring pagkawala ng bisa ng pagkulam niya kay Ellie. Ipinaalam din ni Lola Hana sa mga tao ang pagiging aswang ni Mang Goryo. At bago sunugin ng mga tao ang bahay ni Mang Goryo, ay nakita namin doon ang nawawalang tsinelas ni Ellie. Doon namin nalaman na ang tsinelas pala ni Ellie ang ginamit ni Mang Goryo upang kulamin ang aking kaibigan. Hanggang sa dumating na ang araw ng aming pag-alis. Inihatid kami ni Lola Hana sa pier at bago kami sumakay sa barko, ay kinausap niya muna kami.
Siguro naman ay magbabago ka na, Eli, iho. Sana ay nagbigay sa iyo ng aral ang mga nangyari. Huwag po kayong mag-alala, Lola Hana. Talagang magbabago na po ako. Hindi na po ako magiging mayabang at magiging marespeto na po ako sa lahat ng tao. Lalong-lalo na po sa mga matatanda. Mabuti naman kung ganon. Basta kapag may oras kayo, ay dalawin niyo ulit ako rito, ha? Huwag kayong mag-alala dahil wala nang mangkukulam at aswang sa aming lugar. Babalik po talaga kami ulit, Lola. Basta po, palagi po kayo mag-iingat dito, ha? Mamimiss ko po kayo, Lola. Ikaw rin, apo ko. Mamimiss kita na sobra. Matapos yun, ay tuluyan na nga kaming sumakay sa barko. Magaan ang pakiramdam ko dahil umalis kami roon na wala na ang banta ng panganib sa mga tao sa baryo ni na Lola Hana. Pagdating namin sa Maynila, ay napansin ko ang malaking pagbabago kay Eli. Alam ko na naging malaking aral para sa kanya ang nangyari at ang pangyayari rin na yun ay mas nagpatibay sa pagkakaibigan naming tatlo. Natutunan namin na ang tunay na kaibigan ay yung hindi mo lang kasama sa kasiyahan, kundi kasama mo rin sa problema at lalong-lalo na sa oras ng panganib. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento, Panyero. Sana ay nakapagbigay ng aliw at aral sa inyo ang kwento naming magkakaibigan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal. Hanggang sa muli, mga Panyero.